Mapatid, isa sa maituturing na pinakamalaking kasalanan sa kasaysayan ay ang tinatawag na Holocaust noong 1941 to 1945 sa ilalim ng pamumuno ng Nazi Germany na pinapangunahan ni Adolf Hitler. Ang Holocaust ay ang sistematikong pagpatay na isinasagawa ng mga Nazi kung saan humigit kumulang sa 6 na milyong Hudyo. Kasama na ang mga milyon-milyon pang ibang mga tao na kabilang sa mga Romani, Poloka, Soviet at mga taong may kapansanan at mga lumalaban sa politika. Ang mahigit 6 na milyong taong ito ay brutal na pinaslang. Kung kaya't itinuturing na ito ang isa sa nakapangingilabot na krimen na lumalaban sa sangkatauhan. Natapos lamang ang kasamaang ito noong 1945 nang matalo ang Germany sa digmaan at nataklasan ng mga Allied Forces. Ito yung mga bansang nagsama-sama upang lumaban sa Nazi Germany, ang mga concentration camps. Natagpuan nila yung kanilang mga kampo. At dito ay natuklasan nila ang libo-libong mga patay at libo-libong mga taong nasa bingit na ng kamatayan nang dahil sa gutom at sakit. At dahil po sa kanilang pagkagapi, ay kanilang nahuli at pinananagot ang mga taong nasa likod ng kasamaang ito. May mga nahuli at napatunayang nagkasala kung kaya sila'y ikinulong at ang ilan naman ay hinatulan ng kamatayan. Ngunit sa kasamaang palad, ang mismong leader ng Nazi na si Adolf Hitler ay hindi naparusahan. Ito'y dahil siya ay nakatakas. Subalit noong April 30, 1945, nagpakamatay si Adolf Hitler sa kanyang bunker sa Berlin upang hindi siya mahuli ng mga Allied Forces at hindi maparusahan. At ganoon din ang iba pang mga matataas na opisyal na tulad ni na Joseph Goebbels at ni Heinrich Himmler na kung saan ay nagpakamatay rin at hindi naparusahan sa kanilang mga kasalanan. Ito ay isang katotohanan na maaaring matakasan ng tao ang kanyang kasalanan. Maaaring matakasan ng tao ang parusa ng batas, subalit isang bagay ang hindi kayang takasan ng tao. Ito ay ang parusa ng Diyos. Lahat ng tao ay mananagot sa kasalanang kanyang ginawa sa harapan ng hukuman ng ating Panginoon. Ganito ang mensaheng iminimensahe ni Pedro sa mga debotong Hudyo na nagkasala sa kanilang hindi pananampalataya at pagpatay sa ating Panginoong Jesucristo. At ipinapangaral ni Apostol Pedro na ang kanilang ginawang kasalanan ay kanilang pananagutan sa harapan ng Diyos. Noong nakaraang linggo ay sinimulan na po natin ang pag-aaral sa dakilang sermon ni Pedro na kanyang ipinangaral sa araw ng Pentecostes, kung saan ang mga mananampalataya noon ay nagkakatipon-tipon sa pananalangin bilang pagsunod sa iniutos ng Panginoon na wag muna silang umalis sa Jerusalem bagkus ay kanilang hintayin ang pangako ng Ama. Subalit habang sila'y nagtitipon, biglang may isang ugon na parang malakas na humahagabis na hangin ang pumuno sa silid at may mga dila ng apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila at sila'y nangagsimulang magsalita ng iba't ibang mga wika. At dahil sa pangyayaring ito, ang mga debotong Hudyo na noon ay nasa Jerusalem
sa bilang pakikibahagi sa pagdiriwang ng Pentecostes ay nangag-ipon upang makita kung ano yung nangyari. At sila'y namangha nang marinig nila ang mga alagad na nagpapahayag ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos sa kanilang sariling wika. Naintindihan nila ang kanilang napapakinggan bagamat sila ay galing sa iba't ibang lugar. Ngunit kung merong mga namangha, meron din namang mga nangutya at nangagsabing ang mga taong ito'y lasing. At dito natin nakita na tumindig si Pedro. Ang bagong Pedro na puspos ng banal na Espiritu ay hindi natakot, kundi humarap ng matapang at may kumpiyansa sa harap ng mga karamihang tao. Siya ay tumayo upang magpatotoo sa katotohanan. Ipinaliwanag niya ang tunay na nangyari sa oras na yon. Sinasabi niyang hindi lasing ang mga alagad na ito sapagkat napakaaga pa. Bagkus ay pinaliwanag niyang ang nangyayaring yon ay katuparan ng propesiya ni Propeta Joel, kung saan sa umagitan ni Propeta Joel ay kanyang inihula na sa huling mga araw ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu. At ito yung gustong sabihin ni Pedro sa mga tao na nandoon. Ito yung nasasaksihan nyo ngayon. Ito yung nangyayari ngayon. Natupad na ang sinasabi ni Propeta Joel. Bagamat piniliwanag ko sa inyo last time na hindi nangangahulugan na lahat ng sinabi o inihula ni Propeta Joel ay nangyari nung araw na yon. Pero ang sinasabi lamang ni Pedro, merong paunang pangyayaring natupad sa araw na ito. At ito ay ang pagbubuhos ng Espiritu sa araw ng Pentecostes. Ngunit, may higit pang dapat na malaman ng mga tao. Hindi lamang nila dapat malaman na narito na ang banal na Espiritu, kundi dapat din nilang malaman kung bakit naparito ang banal na Espiritu. At ito'y kanyang ipinaliwanag. Ito yung kanyang ipinangaral sa kanyang sermon. Alam po ni Pedro na hindi sapat na malaman ng mga tao na nandoon na ang banal na Espiritu, kundi ang nais ni Apostol Pedro, malaman ng mga tao kung bakit dumating ang banal na Espiritu. At sana ngayong umaga makita nyo rin yung dahilan, bakit nga ba dumating ang banal na Espiritu. Subalit bago ho natin basahin ang sunod na bahagi ng sermon ni Pedro, tayo munang lahat ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. Ama naming Diyos, muli po kami ay magbubulay-bulay ng iyong mga salita. Kami po, O Diyos, ay walang kakayanan na ito ay maunawaan sa amin sariling karunungan, ni hindi namin kayang ilapat ito sa aming mga sarili. Kung kaya't kami naninikluhod sa iyong harapan upang muli humingi ng tulong sa iyong banal na Espiritu na siyang nagbibigay ng liwanag sa mga katotohanan ng iyong mga salita. Muli niyong imulat ang aming mga mata, gisingin ang aming mga kaisipan at buksan ang aming puso mula sa mga katotohanan ng aming mapapakinggan. At nawa ngayong araw na ito ay muling makita namin ang Panginoong Jesucristo sa kanyang gawang pagliligtas para sa amin. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at sa iyo namin ibabalik ang lahat ng pagsamba sa pangalan po ng iyong anak, ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli ko po kayo nga niyan mga kapatid na tayong lahat ay tumayo at sama-sama nating buksan ang ating mga Biblia sa Aklat ng Gawa, Kabanatang 2, talatang 22 hanggang 36. Acts chapter 2, verse 22 to 36. Sa may mga Biblia, buksan niyo po sa inyong mga Biblia at sa ating mga bisita, we have our screen for you to follow us sa ating pong babasahing mga talata. At kung inyo nakita, nais kong basahin sa inyo ang salita ng ating Panginoon. Verse 22, kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan
at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin naman ng nalalaman ninyo. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay, na siya'y binuhay na maguli ng Diyos pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan, sapagkat hindi maaari na siya'y pigilan nito. Sapagkat sinabi ni David tungkol sa kaniya, nakita kong lagi ang Panginoon sa aking harapan, sapagkat siya'y nasa aking kanang kamay upang wag akong makilos. Dahil dito'y nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila, pati naman ang aking laman ay mananahan sa pag-asa, sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades, nititiisin man ang iyong banal na makita ng kabulukan. Ipinakilala mo sa akin ang mga daan ng buhay, puspusin mo ako ng kagalakan sa harap ng iyong mukha. Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David, na siya'y namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Palibhasa nga isang propeta at sa pagkaalam na may panunumpang isinumpa ng Diyos sa kaniya, na sa bunga ng kanyang baywang ay ilulukluk niya ang isa sa kanyang luklukan. Palibhasa ay nakikita na niya ito ay nagsasalita tungkol sa pagkabuhay na magmuli ng Kristo, na siya'y hindi pinabayaan sa Hades, ni ang kanyang mga katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito'y binuhay na maguli ng Diyos, tulad tungkol sa mga saksi kaming lahat. Palibhasa ay pinarangal ng kanang kamay ng Diyos at tinanggap sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ay ibinuhos niya ito na inyong nakita at naririnig. Sapagat hindi umakyat si David sa mga langit, datapat siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanang ko, hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tuntungan ng iyong mga paa. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Mga kapatid, binasa po natin ang mga Gawa chapter 2, 22-36, naway kilusin tayo ng Panginoon upang maunawaan natin ang kanyang mga salita. Maaari na po tayong maupo. Mga kapatid, pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong umaga ng dakilang mensahe o sermon sa Pentecostes Part 2. Ito na yung ikalawang bahagi. Meron pa tayong Part 3 sa susunod na mensahe natin. At dito, sa pagtayo ni Pedro sa kalagitnaan ng mga libu-libong mga debotong Hudyo, dito po ay nagsimula na si Pedro na ipangaral ang Ebanghelyo. Nagsimula na si Pedro dito ngayon na ipangaral ang ating Panginoong Hesukristo. At gaya ng ating nabasa, ipinangaral ni Pedro ang naging hindi pagtanggap ng mga Hudyo sa ating Panginoong Hesukristo, kung saan sila ay sama-samang ipinapatay ang Panginoong Hesus. Ipinamukha ni Pedro sa kanila na ito ay kanilang kasalanan, pananagutan nila ito sa Diyos, gayunpaman, ang Hesus na kanilang ipinapatay ay muling binuhay at niluwalhati ng Diyos upang patunayan na talagang siya ang Mesyas at tagapagligtas. At dito ko kukuhanin ang ating mensahe para sa umagang ito. Kasalanan ng mga Hudyo ang pagpapapako sa Panginoong Hesukristo. Subalit kasama ito sa soberanong plano ng Diyos upang siya'y muling buhayin at luwalhatiin. Ipinapakita ng ating mensahe ngayong umaga na mayroong kasalanan ang mga Hudyo sa kanilang pagsasama na tanggihan at ipapako ang ating Panginoong Hesukristo
Subalit sa likod nito, makikita natin ang soberanong plano ng Diyos na ito'y kanyang itinakda upang ang mga taong ito ay kanyang iligtas sa magitan ng kamatayan ng Panginoong Kristo at sa kanyang muling pagkabuhay. Para sa ating mensahe ngayong umaga, meron tayong 3 puntos na pag-aaralan na nilalaman mismo ng sermon ni Pedro. Makikita natin dito, una, ipinako sa krus ang Panginoong Jesucristo. Pangalawa, makikita natin pinatunayang walang kasalanan ang Panginoong Jesucristo. At ang pangatlo ay niluwalhati ang Panginoong Jesucristo. Una, tingnan natin dito na ipinako ang ating Panginoong Jesucristo. Sa verse 22 to verse 23, kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa magitan ng mga gawang makapangyarihan, mga kababalaghan, mga tanda na ginawa ng Diyos sa magitan niya sa gitna ninyo, gaya rin naman ng nalalaman ninyo. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos, kayo sa pamagitan ng mga kamay ng tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay. Mapatid, sa ating panahon, maraming mga naniniwala na ang pinaka-epektibong paraan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo ay sa isang maamo at malumanay na pamamaraan, kung saan dapat mong iwasan na masaktan at matisod ang mga tao na iyong pinapangaralan dahil baka sila ay lumayo sa Ebanghelyo. Gaya na lamang ng karamihang mga mega churches na nakikita natin at narinig nating nangangaral ngayon. Oo, nangangaral sila, pero sinisigurado nila na hindi po masasaktan, hindi tatamaan, hindi ho matitisod ang mga dumadalo. Ang iniisip kasi nila, kailangan natin silang maakit sa magandang paraan. Kaya anong ginagawa nila? Walang pagbanggit patungkol sa kasalanan, walang pagbanggit patungkol sa kaparusahan, walang pagbanggit sa paghatol, sa katarungan ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos. Bagkus ang karamihan, ang sasabihin nila sa kanilang pangangaral, yung nakapagbibigay ng kagaanan ng kalooban ng mga nakikinig. Sa kanilang mga pangangaral, punong ito ng mga salitang, mahal na mahal ka ng Diyos, napakahalaga ka sa Diyos, may mabuting plano ang Diyos sa buhay mo. At ang plano ng Diyos sa buhay mo ay pagpalain ka, pagalingin ka, payamanin ka. Pero pansinin niyo po sa ating talatang binasa, hindi ganito ang naging pangangaral ni Pedro noon. Bagkus dito, direkta niyang sinabi sa mga taong kanyang pinapangaralan ang patungkol sa kanilang mga kasalanan. Sa harapan nila ay kanyang sinabi ang kanilang masamang mga ginagawa. Ipinaalala ni Pedro sa kanila na si Jesus ay nagmula sa Nazaret. At dahil nga si Jesus ay taga-Nazaret, hindi nila siya pinaniwalaan. Ipinaalala din ni Pedro sa kanila na malinaw na isinugo ng Diyos ang Panginoong Jesucristo sa magitan ng kanyang gawang mga himala at mga kababalaghan. Nagpakita siya ng maraming mga tanda. Pero hindi nila tinanggap ang kanyang mga himala. Ipinaalala rin sa kanila ni Pedro na sa kabila ng lahat ng mga ebidensya na ipinakita upang patunayan ang pagiging Mesiyas ni Kristo, anong ginawa ninyo? Pinatay pa rin nila si Jesus. Sinabi niyang direkta, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinapako sa krus. And take note, sinabi niya, pinatay. In short, direktang sinabi ni Pedro sa mga debotong Hudyong ito na kayo ang pumatay. Kayo ang pumatay kay Jesus. Kayo ang pumatay sa Mesiyas. Ngunit yung ating titingnan, hindi naman siguro lahat ng nandoon sa mahigit 3,000 tao ay sumigaw na ipako si Kristo sa krus.
Marahil, hindi rin lahat ng 3,000 ito ay present nung ipinako mismo ang ating Panginoong Hesus sa krus. Pero mapapansin nyo dito, nilahat sila ni Pedro. Hindi nag-alinlangan si Pedro na idawit ang lahat ng nandoon. At anong dahilan? Ito'y upang ipakita na hindi man sila aktual na sumigaw na ipako si Kristo sa krus at hindi man sila aktual o present na nandoon nung si Kristo ay ipinako sa krus, subalit kung hindi sila naniwala kay Kristo, kung hindi nila sinampalatayanan ang Panginoong Kristo sa kanilang mga puso, sila ay sumisigaw na ipako siya sa krus. Anong ibig kong sabihin? Tandaan natin, sa mahabang panahon, ang ating Panginoong Kristo ay nagpakilala sa bayan ng Israel. Mahigit 3 taon ang ating Panginoong Kristo ay lumilibot, nagtuturo sa kanilang mga sinagoga, nangangaral at nagpapakita ng napakaraming mga himala. Ang ibig sabihin, hindi lingid sa kaalaman ng mga taong ito ang ginagawa ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, kahit hindi sila kasama na sumigaw na ipako siya sa krus o hindi sila kasama sa mga nagpapako mismo sa Panginoon sa krus, subalit sa kanilang hindi paniniwala, sa kanilang hindi pagtanggap kay Jesus, ibinilang sila ni Pedro sa mga pumatay sa ating Panginoong Jesucristo. Nais kong magtanong sa inyo ngayong umaga, ikaw, kasama ka ba sa mga pumatay sa Panginoong Jesus? Marahil, ang marami sa inyo ngayon ay magsasabing, abay hindi. Paano ako makakasama na pumatay kay Jesus, gayong matagal na itong nangyari? Parang katulad ng ilang mga nagsasabing, ikaw ba ang pumatay kay Rizal? Sasabihin ng marami, ba hindi? Napakatagal ng panahong patay si Rizal. Alin nyo, itinanong ko ito sa inyo sapagkat marahil ito rin yung naging saloobin ng mga taong ito. Nung sinabi ni Pedro sa kanila na pinatay ninyo si Jesus, ang marahil na sagot ng mga taong ito ay hindi. Hindi kami ang pumatay kay Jesus. Pero, nais ko sabihin sa inyo mga kapatid na walang neutral sa ating Panginoong Jesus. Maaring hindi nila itinatanggi kung sino siya, maaring hindi mo sinasabi na ikaw ay laban kay Jesus, subalit kung hindi mo siya buong pinagtitiwalaan, kung hindi mo siya buong sinasampalatayanan, at kung inaakala mo na okay lamang yon na hindi ka pumapanig kay Jesus, pero hindi ka rin lumalaban kay Jesus, nagkakamali ka. Sapagat kapag hindi ka pumapanig kay Jesus, lumalaban ka kay Jesus. At kung hindi ka sumampalataya kay Jesus, sa kabila na maliwanag siyang ipinapakilala sa atin ng banal na kasulatan, nais kong sabihin sa iyo, kaibigan, sa aming mga bisita, kasama ka sa pumatay sa Panginoong Hesus. Sapagkat sa kabila ng kanyang maliwanag na pagkapakilala kung sino siya at kung anong kanyang ginawa, ay patuloy mo siyang tinatanggihan at patuloy mo siyang tinatalikuran. Kaya ngayong umaga, suriin mo ang iyong sarili. Kung ikaw ba ay tunay na kumikilala at sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Dahil kung hindi, kaibigan, kasama ka sa mga taong pumatay sa Kanya. At kapag kasama ka sa mga taong pumatay sa Kanya, ang ibig sabihin, hindi ka sumampalataya. At ang sabi ng Juan 8:18, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, kung hindi ka sumampalataya, mananagot ka sa Diyos sa iyong pagtanggi. At sa mga huling araw, huhukuman ka ng Diyos at tatanggap ka ng parusa.
Na gaya ng ating sinabi kanina sa ating introduction na maaari itong si Adolf Hitler ay nakatakas sa parusa ng tao sapagkat kinitil niya ang kanyang buhay upang siya ay hindi mahuli at hindi makulong. At maaaring iniisip mo na wala naman ako malaking kasalanan upang ako'y ikulong at parusahan ng tao. Oo, maaring wala kang malaking kasalanan sa batas ng tao. Pero sa batas ng Diyos, meron kang malaking kasalanan. Kasama ka sa mga pumatay sa Kanya sapagkat hindi ka sumampalataya sa Kanyang ginawang pagliligtas. Pakinggan ninyo ang sinabi sa aklat ng Mateo, Mateo 10:32. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Datapwat sino mang sa aking magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakila ko rin naman siya sa harap ng aking Ama sa langit. Walang neutral ground sa Panginoong Yesus, walang nasa gitna. Dalawa lamang yan, either ikaw ay mananampalataya at ipinapakilala mo, ikinokonfess mo sa Jesucristo, o ikaw ay hindi mananampalataya, kinakalaban mo ang Panginoong Jesucristo. Pansinin nyo dito, walang pag-aalinlangan, diretsahan, walang takot na sinabi ni Pedro na may pananagutan ang mga Hudyo sa kamatayan ng Panginoong Yesus. At ang sinabi mismo ni Pedro sa kanila, pinatay ninyo ang Mesiyas, pinatay ninyo ang sugo ng Diyos, pinatay ninyo ang kordero ng Diyos. Now, sa unang tingin, maaaring parang ang kamatayan ng Panginoong Yesus ay nagpapawalang bisa ng kanyang mga pahayag bilang Mesiyas, na para bang ang kamatayan ay ang katapusan. Ngunit ipinakita ni Pedro na hindi siya pinatay dahil siya ay isang biktima ng kanyang mga kaaway. Bagkus ipinakita lamang ni Jesus na pinatay siya dahil itinakda ng Diyos bago pa man likhain ang mundo na mamamatay ang Kristo bilang tagapagligtas ng kanyang bayan. Na siyang inihula na sa lumang tipan sa aklat ng Isaiah 53 verse 10. Ngunit kinaligdan ng Panginoon na siya'y pagdusahin at ilagay sa matinding kapigatian. Kaya pansinin niyo ito, kaya sa halip na magpawalang bisa ang kamatayan ng Panginoong Yesus sa kanyang pagkapanginoon at pagkamesyas, ang kanyang kamatayan mismo ang nagpatunay ng kanyang pagkapanginoon at pagkamesyas, sapagkat ang kanyang kamatayan ay kasama sa matalinong pagpaplano ng Diyos para sa kaligtasan ng mga tao. Ang ibig sabihin pala nito, itinakda ng Diyos na mamatay ang Kristo. Ang ibig sabihin ba nito? Dahil itinakda ng Diyos na ang Kristo ay mamatay, ang ibig sabihin ba nito, walang pananagutan ang mga taong nagpapatay sa Kanya? Ang sagot natin, hindi. Bakit? Dahil sabi ni mismo ni Pedro sa verse 23, kayo sa pamagitan ng kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay. Ipinapakita lamang dito ni Pedro sa mukha ng mga Hudyong ito na sa kabila na pinalano ng Diyos ang kamatayan ng Mesiyas para sa kaligtasan ng mga tao, pero hindi niya ipinilit ito sa kalooban ng mga tao. Ang mga taong ito ay masasama at kanilang ginawa ang kanilang masamang nais, kaya mananagot pa rin sila sa mga kasalanang kanilang ginawa. At walang sino man ang maaaring sisihin ng Diyos sa mga kasalanang kanyang ginawa. Tayo kasing mga tao, dahil sa pagbagsak sa kasalanan, naging popular na sa atin o naging karaniwan na sa atin na kapag tayo nakagagawa ng kasalanan ay lagi tayong humahanap ng masisisi.
Kapag ang isang tao na aksidente, anong lagi niyang ginagawa? Sinisisi niya yung ibang tao. Kapag meron siyang nagawang kasalanan at meron siyang kasama, ang lagi niyang isisisi ay ang ibang tao. Pero pinapakita dito ni Apostol Pedro na sa kabila na ang tao, na ang Panginoon ay nagplano ng kaligtasan sa magitan ng kamatayan ng kanyang anak, hindi niya isinasantabi na mga taong nagpapako sa Panginoong Hesus ay may kasalanan at mananagot sa Diyos. Ang tanong, bakit kaya naging ganito ang pangangaral ni Pedro? Bakit kaya ganun na lamang siya nangaral? Ang sagot iti dahil ang mga Israelita ay hindi na lamang matigas ang ulo. Ang mga Israelitang ito ay hindi na lamang mabagal sa pakikinig, kundi ang mga Israelitang ito'y sinasadyang tumanggi sa ating Panginoon, sa kanyang pagkapakilala, sa kanyang mga himala, at sa kanyang mga pag-angkin. At masasabi natin ito ang pinakamatinding anyo ng pagtanggi. Ito yung pinakamatinding pagbabaliwala. Ito yung pinakamatinding paglaban sa Diyos. Tinanggihan ng Israel ang Diyos sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang isinugo. Ibig sabihin mga kapatid, ang pinakamalaking kasalanan, listen to this, na maaaring gawin ng isang tao ay hindi lamang ang pagpatay, hindi lamang ang paggagahasa, hindi lamang ang pagnanakaw. Ang may tuturing nating pinakamalaking kasalanan na pwedeng gawin ng isang tao ay ang kanyang pagtanggi sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung kasalanang hindi ka kayang patawarin ng Diyos. Kapag patuloy mong tinatanggihan ang katotohanan ng persona at ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ayon sa Hebreo chapter 2 verse 3, paano tayong makatatakas kung hindi natin pinapansin ang dakilang kaligtasan ito? Ang ibig sabihin lamang nito, walang ibang daan patungo sa Diyos kundi sa magitan ng kanyang anak. Kapag tinanggihan mo ito, tinatanggihan mo ang grasya ng Diyos at ang kahihinatnan nito ay spiritual na kamatayan at walang hanggang pagdurusa. Paano mo ba tinatanggihan ang Panginoong Hesus? Sa hindi mo pananampalataya sa Kanya. Paano mo tinatanggihan sa Hesus? Sa kabila na maliwanag mong napapakinggan ang katotohanan, sinasadya mo siyang tanggihan. Sinasadya mo siyang hindi tanggapin. Sinasadya mo siyang hindi pansinin. Hindi lamang matigas ang ulo mo, kundi sinasadya mong hindi pakinggan ang katotohanan. Ito yung naging problema ng bayan ng Israel, sa kabila ng maliwanag na mga pagpapahayag ng kanyang gawa, sa kabila ng maliwanag na mga katuruan patungkol sa kanya, sa kabila ng maliwanag na katuparan ng mga pangako ng Diyos sa lumang tipan, patuloy nilang tinatanggihan ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayong umaga, ito yung pinakamalaking kasalanan pwede mong magawa. Yung patuloy mong tanggihan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Sa harapan ng Panginoon, ang pinakamatinding kasalanang magagawa mo ay ang patuloy mong tanggihan ang kanyang isinugong anak. Ang patuloy mong tanggihan na siya lamang ang Diyos at tagapagligtas. Kaya ang panyaya ko sa inyo, sana wag mo nang ipagpatuloy ang pinakamalaking kasalanan ito. Nawa sa araw na ito, matigil na ang iyong kasalanan. At sa umagang ito, pakinggan mo ang katotohanan at tanggapin mo ng buong puso kung sino si Jesus at kung ano ang kanyang ginawa para sa iyong kaligtasan. Sapagkat kung hindi, kasama ka sa mga pumatay sa ating Panginoong Yesus at mananagot ka sa Diyos. Pangalawa,
Makikita natin ditong pinatunayan na walang kasalanan ng Panginoong Yesus. Sa talatang 24 hanggang 32, ipinapakita ni Pedro na bagamat hinatulan ng mga Hudyo ang Panginoong Yesus na may sala na naging mitsa ng kanyang kamatayan sa krus, ang mga talatang ito ay nagpapakita rin na ang Panginoong Yesus ay ipinagtanggol at pinatunayang walang sala ng Diyos. Itinuring siyang may sala ng mga Israel, ngunit itinuring siyang walang sala ng Diyos. Ang tanong, paano nangyari yon? Paano kaya itinuring na walang sala ng Diyos ang Kristo? Sabi ng 24, na siya'y binuhay na mag-uli ng Diyos pagkaalis sa hirap ng kamatayan, sapagkat hindi maaari na siya'y mapigilan nito. Ang ibig sabihin ito yung pinakamataas na pagbawi ng hatol. Ito yung magpapawalang bisa ng hatol ng tao. Binaliktad ng korte ng Diyos ang desisyon ng korte ni Pilato. Ang Panginoong Yesus na hinatulan na hindi makatarungan, pinarusahan na hindi makatarungan, ipinako sa krus at pinatay ng hindi makatarungan, ay pinatunayang walang sala ng Diyos sa pamagitan ng pagbawi ng hatol ng tao. Hinatulan siya ng tao ng kamatayan, subalit binuhay muli siya ng Diyos. Ito ang nais ipakita ni Pedro sa kanila. Pinatay niyo siya, pero binuhay siya ng Diyos. Sinubukan ninyong pigilan ang Mesiyas sa kanyang misyon, kaya ipinapatay ninyo sila. Pinapatay ninyo siya, subalit nagkakamali kayo. Mali ang inyong hatol, mali ang inyong ginawa. Dahil hindi kayang pigilan ng kamatayan ng misyon ng Panginoong Jesucristo. Dahil sa kanyang muling pagkabuhay, tinalo niya ang kamatayan. Ipinapaliwanag sa kanila ni Pedro na ang pangyayaring ito ay hindi lingid sa kaalaman ng Diyos. Dahil mismong ang Diyos ang nagplano ng lahat ng ito. Ito po yung ipinapaliwanag ni Pedro sa pamagitan ng kanyang pag-quote o pagbanggit sa Psalms 6 verse 8 to 11. Yung Psalms 6, 8 to 11, ito yung binanggit ni Pedro sa verse 25 to verse 28. Sapagkat sinabi ni David tungkol sa kaniya, nakita kong lagi ang Panginoon sa aking harapan, sapagkat siya'y nasa aking kanang kamay, upang wag akong makilos. Dahil dito'y nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila, pati naman ang aking laman ay mananahan sa pag-asa, sapagkat hindi mo iiwan ng kaluluwa ko sa Hades, nititiisin man ng iyong banal na makakita ng kabulukan. Ipinapakilala mo sa akin ang mga daan ng buhay, puspusin mo ako ng kagalakan sa harapan ng iyong mukha. Now, itong talatang ito na ating binasa ay ginamit ni Pedro mula sa talata sa Aklat ng Awit upang ipakita na noon pa man itinakda na ng Diyos na muling mabubuhay ang Kristo. Ganito rin po yung pagkabanggit ni Lucas sa Luke 24 verse 46. Mas maliwanag ito. Sabi ni Lucas, at sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkakasulat na kinakailangang maghirap ang Kristo at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw at ipangaral sa kanyang pangalan ng pagsisisi at pagkapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa. Kayo'y mga saksi sa bagay na ito. At narito, ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Datapwat magsipanatili kayo sa bayan hanggang sa kayo magsangkapan ng kapangyarihan na galing sa taas. Sa madaling salita, alam ng Panginoong Jesucristo na itinakda ng Ama na siya'y kinakailangang magdusa, na siya'y kinakailangang mamatay, na siya'y kinakailangang mapasakamay ng mga makasalanan upang matupad ang plano ng Diyos na sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, magkaroon ng kapatawaran ang mga makasalanan.
Ngayon, ano yung pinagkaiba ng plano ng Diyos sa pagpapako sa krus at ang plano ni Pilato sa pagpapako sa krus? Si Pilato, ipinapako niya ang Panginoong Hesus sa paniniwalang siya isang huwad na pinuno. Ngunit ang Diyos, ipinapako niya ang Panginoong Hesus upang siya'y parangalan bilang ang kanyang lingkod at tagapagligtas ng sanlibutan. Itinakda ng Diyos ang kanyang kamatayan, hindi upang siya'y itakwil, hindi upang siya'y hamakin, hindi para siya'y talikuran, kundi itinakda ng Diyos ang kanyang kamatayan bilang perpektong handog, walang dungis na kordero na siyang mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya ang punto natin mga kapatid, ang plano ng Diyos para sa kamatayan ni Jesus ay hindi isang hatol ng pagkakasala na gaya ng tulad ng plano ng mga Hudyo, kundi ito isang patutuo ng kanyang walang hanggang halaga upang iligtas mismo ang mga Hudyong nagpapako sa kanya. Ito yung ipinapaliwanag po ni Pedro sa verse 29 hanggang verse 30. Dito po sa 29 to 30, isang malakas na argumento ang ipinakita dito ni Pedro. Sinasabi ni Pedro na alam ni David na sumulat ng aklat ng awit na ang kanyang pagsulat na ito ay hindi tumutukoy sa kanyang sarili. Na ang tinutukoy ni David sa awit 16 ay ang Mesyas. Ipinapaliwanag ni Pedro na hindi po pwedeng si David ito sapagkat nariyan ang kanyang libingan. Nariyan ang kanyang mga buto. Maaari nating hukayin ang kanyang labi upang makita na si David ay tunay na namatay at nabulok. Kaya hindi maaaring tumukoy sa kanyang sarili yung sinasabi ni David sa aklat ng awit 16. Bagkus maliwanag na ang tinutukoy dito ni David ay ang pagdating ng Mesyas. Noon pa man, sa kapahayagan ng Diyos kay David, alam na ni David na magmumula sa kanyang lahi ang tagapagmana ng trono. Ibig sabihin, noon pa man, alam ni David na sa kanyang lahi magmumula ang Mesyas. Iyan ang niliwanag ni Pedro sa verse 31 hanggang verse 32. At ito yung pinapangaral ni Pedro sa kanila. Sinasabi niyang malinaw na isinugo ng Diyos ang Kristo at pinatunayan niyang ito sa magitan ng maraming tanda, ng maraming himala. Kaya lang siniraan niyo siya, pinaratangan niyo siya ng kasinungalingan, hinatulan niyo siya at ipinapatay sa krus. Ngunit nagkamali kayo dahil ang hinirang ng Diyos na inyong ipinapatay ay muling bubuhayin ng Diyos. Ang tanong, sa muling pagkabuhay, ano ang nangyari? Ito yung ating ikatlong puntos. Niluwalhati ang Panginoong Jesus. Ang pagpapako sa krus at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus ay mga hakbang patungo sa kanyang kaluwalhatian. Tandaan niyo po ito, ang banal na espiritu ay hindi maaaring bumaba hanggat hindi pa niluluwalhati ang Panginoon. So makikita natin sa John chapter 7, verse 39, niliwanag ito mismo. Ngunit sinalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga magsisampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Ngayon, dahil ang Panginoong Yesus ay pinako na sa krus, namatay, muling nabuhay, at umakyat sa langit, kaya dumating ang banal na espiritu. In short, ang banal na espiritu ay ang replacement ng Panginoong Jesucristo. Ang Kristo sa laman na umakyat sa langit ay bumalik sa magitan ng anyo
ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, isinugo ng anak ang banal na Espiritu upang gumabay at magpalakas sa mga mananampalataya. Ito yung sinabi ng verse 33 hanggang 35. Palibhasa nga'y pinarangal sa kanang kamay ng Diyos at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo ay ibinuhos niya ito na inyong nakikita at naririnig. Sa madaling salita, nakita na po ni David na noon pa man itinaas ng Diyos ang muling nabuhay na Mesiyas sa kanyang kanan at binigyan siya ng kapangyarihan upang mamahala at maghari. At ang pagkapatibay na ito ng Diyos kay Jesus ay kanyang ipinakita sa magitan ng mga tanda. Ibig sabihin, ipinakita na yung palang Panginoong Kristo ay tunay na nanuwalhati sapagkat bumaba na ang banal na Espiritu. Ang katunayan na ang Kristo ay naluwalhati, bumaba ang banal na Espiritu. At ang sinasabi ni Pedro ito yung inyong nakita. Ito yung inyong narinig. Dumating ang banal na Espiritu dahil naluwalhati na ang anak. Ngayon, ipinapakita lamang nito na sa kanilang pagtanggi kay Jesus, ang kanilang itinakwil ay hindi lamang ang Diyos, hindi lamang ang Mesiyas, kundi mismong ang Diyos. Ang hindi pagkilala ng mga taong ito ay nagpapakilala lamang na talagang hindi nila tinanggap ang Kristo. So ibig sabihin pala mga kapatid ito, ang pag-akyat ng Panginoong Yesus sa langit at pagbaba ng banal na Espiritu sa lupa ay pagkapakita ng hatol ng Diyos sa mga tao. Dahil ang pag-akyat ng Diyos ni Kristo sa langit at pagbaba ng banal na Espiritu sa lupa ay nagpapakitang tinanggihan ng tao ang Diyos. At yung pinupunto ni Pedro sa kanyang pangangaral na kanyang ibinuod sa verse 36, pakatalasasin nga ninyo buong angkan ni Israel. Pansin niyo dito, yung paglalahat ni Pedro sa mga tao, sa lahat ng mga nadoon, na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Si Jesus na inyong pinatay at muling nabuhay at niluwalhati, siya yung nagsugo sa inyo ng banal na Espiritu. At anong ipinapakita nito? Ipinapakita lamang nito na hahatulan kayo ng Diyos nang dahil tinanggihan ninyo ang Kristo. At ang katunayang tinanggihan nyo ang Kristo na niluwalhati, dumating ang banal na Espiritu. Kaya tandaan nyo, kung bakit bumaba ang banal na Espiritu, hindi dahil paparating pa lamang ang Mesiyas. Bumaba ang banal na Espiritu dahil umalis na ang Mesiyas. Hindi siya paparating pa lang. Kaalis lamang niya. Dumating ang Mesiyas, ngunit tinanggihan ninyo. Hinatulan ninyo. Pinarusahan ninyo. At pinatay ninyo. Kaya ito yung sinabi ni Pedro sa kanila, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Ang sinasabi niya sa kanila, yung iniintay ninyo na magliligtas sa inyo, yung iniintay ninyo na Mesiyas, dumating na. Pero anong ginawa ninyo? Tinanggihan ninyo, pinarusahan ninyo, pinatay ninyo. At ang katunayan ng inyong hindi pagtanggap sa Kanya, dumating ang banal na Espiritu. Nung dumating ang banal na Espiritu, ibig sabihin, tinanggihan ninyo ang ipinadala ng Ama para maging tagapagligtas. Alam nyo, ang Mesiyas ay napakahalaga sa paningin ng Diyos sapagkat siya ang isinugong tagapagligtas para sa inyo. Pero sinasabi ni Pedro, pero anong ginawa ninyo? Tinanggihan ninyo siya at pinatay.
Sa puntong ito, pinapakita ni Pedro sa kanila na kayo'y merong kasalanan dahil ininsulto ninyo ang Diyos, minaltrato ninyo ang Diyos, tinanggihan ninyo ang Diyos, pinatay ninyo ang Mesyas ng Diyos, kung kaya mananagot kayo sa Diyos at may malaking kasalanan kayo sa Diyos. Hindi ba't minsan, nagkakaroon tayo minsan ng pagbibigay at minsan nagkakaloob ka at minsan yung kaloob mo, hindi mo personal na maibigay. At minsan, ito yung katotohanan, kapag ikaw ay nagpabigay ng isang kaloob at ito'y hindi tinanggap ng iyong binibigyan, hindi lamang nila nilapastangan ang iyong ibinigay. Nilapastangan din ninyo ang nagbigay. Ang hindi nyo pagtanggap sa ibinigay ay paglapastangan sa nagbigay. Kaya ang hindi nyo pagtanggap kay Kristo ay hindi lamang paglapastangan sa Mesyas, kundi paglapastangan sa Diyos. Ang hindi nyo pagtanggap sa aking ibinigay na tagapagligtas ay paglapastangan sa akin. At ngayong umaga, ito yung gusto kong ipaalam sa mga narito ngayon, sa mga nakikinig ngayon, sa mga bisita natin ngayon, ang patuloy mong pagtanggi at pagkilala na si Kristo ang Diyos na nagkatawang tao. Ang patuloy mong pagtanggi at pagkilala na siya lamang ang tagapagligtas. Ito'y patuloy na pagtanggi sa Diyos. Ito'y patuloy na pagtanggi sa makapangyarihang Diyos na lumikha sa iyo. At itong nais kong sabihin sa iyo, ang patuloy mong pagtanggi sa Diyos ang magiging hatol sa iyo ng Diyos sa kabilang buhay. Kaya ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Isipin ninyo kung gaano kasakit, kabigat, kaseryoso ang mensahe ni Pedro. Pero hindi natakot si Pedro na sabihin sa kanila dahil alam niyang kailangang marinig ng mga tao ang katotohanan. Mga bisita namin, mahirap tanggapin ang katotohanan. Nakasasakit ang katotohanan. Nakakasakit ang katotohanan nasa mali kang paniniwala. Kung hanggang ngayon naniniwala kang maliligtas ka nang dahil lamang ikaw ay isang reliyosong tao o dahil ikaw ay isang mabuting tao. Masakit tanggapin ang katotohanan na sa isang maling relihiyon na ang turo sa iyo, ikaw ay magsimba, ikaw ay gumawa ng mabuti, ikaw ay magpatuloy sa iyong mga pagpipinitensya para kayong maligtas. Masakit ang katotohanan, tanggapin mo ito. Mali ka, sapagkat ang tama, si Kristo lamang ang daan, katotohanan at ang buhay. Masakit tanggapin ang katotohanan na kung wala ka kay Kristo, kahit gaano ka ka-faithful sa relihiyon mo, kahit gaano ka kabuti sa harapan ng tao, ikaw ay tumatanggi kay Kristo at hahatulan ka ng Diyos. Ito ang pakinggan ninyo sa Roma 8:32. Kapag iyong nalaman ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Ngayong araw na ito, napapakinggan nyo ang katotohanan na ang tanging paraan upang ikaw ay tanggapin ng Diyos sa kanyang kaharian ay tanggapin mo ang kanyang isinugong tagapagligtas. At ngayong umaga kung muli kang uuwi sa inyong mga tahanan na tinatanggihan ng mensaheng iyong napapakinggan, uuwi kang hahatulan ng Diyos at inahatulan ng Diyos nang dahil sa iyong mga kasalanan. Tumalikod ka na sa iyong kasalanan. Iwanan mo na ang iyong mga maling paniniwala. Iwanan mo na ang iyong mga bisyo. Iwanan mo na ang iyong mga masamang pag-iisip. Iwanan mo na ang iyong pagtanggi sa Diyos. At kapag hindi mo to iniwanan, haharap ka sa hukuman ng Diyos at ikaw ay kanyang hahatulan. Kaya ang hamon ko sa inyo ngayong umaga,
Tanggapin ninyo ang katotohanan patungkol sa gawa at persona ng Panginoong Jesucristo. Tanggapin mo na ikaw ay isang taong makasalanan at sumuway sa Diyos at sa mahabang panahon ay tumatanggi sa Kanya. Tanggapin mo ang katotohanan ikaw ay nadaya. Tanggapin mo ang katotohanan ikaw ay nabulag. Tanggapin mo ang katotohanan ikaw ay naging mangmang sa katotohanan. Pero ngayong umagang ito, napakinggan mo ang katotohanan ang tumatanggi kay Jesus ay hahatulan. Subalit ang tumatanggap at sumasampalataya sa Kanya ay patatawarin at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayong umaga, ako'y namamanik sa inyo na kayo lumapit sa Diyos. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Talikuran na ninyo ang inyong mga maling paniniwala. Lumapit kayong nagpapakumbaba. Lumapit kayong sumasampalataya. Tanggapin ninyo ang Mesiyas. Tanggapin ninyo ang pagliligtas ni Kristo. Dahil sa ganitong paraan lamang ninyo matatakasan ang parusa ng Diyos. Kung titingnan natin, parang napaka-unfair naman na itong si Adolf Hitler na ito na nagpapatay ng mahigit 6 na milyong mga Hudyo ay hindi nakaranas parusahan ng tao. Alam nyo, kung inyo mababasa ang kasaysayan na ito, ay talagang mamumuhi kayo sa kasamaan na ginawa ng taong ito. I may not know how hard yung kanyang naranasan, pero mas matindi yung ginawa ni Adolf Hitler kaysa ginawa ng isang presidente ng Cambodia. I just forget the name. There was a time na kami po'y nagpunta ng Cambodia. At itong pinuno, si Pol Pot. Itong si Pol Pot na ito, na gaya ni Adolf Hitler, ay nagpapatay ng libu-libong mga tao sa kanyang bayan. Pinatay niya ang mga mayayaman, pinatay niya ang mga matatalino, at ang kanyang mga kasamahan, inihahampas ang mga bata sa puno, binubunot ang mga ngipin, nilalagyan ng tali ang mga kamay at hinihila ng mga tali hanggang sa maputol, ibinibitin at kanilang inilulublob sa tubig. At hanggang ngayon, merong isang lugar doon na kung saan pwede niyong tingnan ang mga bungo, ang mga larawan kung paano nila pinatay at pinarusahan ng mga walang kalaban-laban na tao. Pero alam niyo kung nangyari? Si Pol Pot ay hindi ho naparusahan sapagkat siya'y nakatakas at namatay sa katandaan. Parang unfair na hindi maparusahan ang isang taong masama. Pero nais kong sabihin sa inyo, kaya nilang takasan ang parusa ng batas at parusa ng tao. Pero kailanman, hindi nila kayang takasan ang parusa ng Diyos. At yun ang muli kong ipapaalala sa iyo. Maaari kang tumakas ng tumakas sa Diyos habang nandito ka sa lupa. Maaari mong takasan ang katotohanan. Maaari mong takasan ang iyong mga napapakinggan at baliwalain ito. Pero kaibigan, nais kong sabihin sa iyo, sa pagdating ng araw ng paghuhukom, na gaya ng sinabi ng Hebreo 9:27, na itinakda na ang tao ay mamatay ng minsan. At pagkatapos nito ay paghuhukom, sa araw na yon, wala ka ng takas sa Diyos. Kaya sana, gaya ng tugon ng mga taong ito na mapakinggan natin sa susunod nating mensahe, bagamat nasaktan ang kanilang mga puso, ang naging tanong ng mga debotong Hudyong ito ay ito: mga kapatid, anong kailangan naming gawin? Because sila'y nasaktan sa kanilang puso, nakita nila ang kanilang kasalanan, ang naging tugon nila, ano ang kailangan naming gawin? At ang sagot lamang sa kanila ni Pedro, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, manampalataya kayo kay Kristo. Sapagkat ang sinumang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Pwede kang maligtas ngayon kung ikay tatawag sa Diyos. Kung ikay magsisisi sa iyong mga
kasalanan. Sa ating mga miyembro, ito isang napakagandang paalala sa atin na maraming tao ang napapahamak sapagkat hindi nila alam ang katotohanan. Maraming tao ang hahatulan ng Diyos sapagkat patuloy silang tumatanggi dahil hindi nila alam at kilala ang kanilang tinatanggihan. Kaya tayong mga mananampalataya ay merong responsibilidad na ipaalam sa mga taong ito na kapag sila'y patuloy na tumanggi, sila'y parurusahan. Kaya sana'y maging paalala ito sa atin na patuloy tayong manalangin at gumawa ng mga panahon ng mga pagkakataon na may bahagi ang ebanghelyo sa mga taong tumatanggi sa Panginoon. Manalangin tayo.